Magandang tanghali, hapon sa inyo guys ha. Nandito tayo ngayon sa aking dating tinatrabahuan ng Embahada ng Japan. Napagawi tayo at ang aking opisina, ang aming opisina dati ito, dating Hyatt Hotel. Ngayon ay Midas na. Napadaan lang tayo dito upang bigyan natin ng kaganapan na sitwasyon ng araw dito nang ako'y excuse me, pag-alagala rito. Namimigay ng flyers, minsan ay kumakausap ng mga Japanese at mga Pilipina. Ayan, dyan tayo noon nagmula at ito, yung hotel na to. Yan ay dati rin natin na pinapasok tayo. Marami tayong mga customer dyan dati na mga Hapon, Koreano. Yan, karamihan ay aming entertain namin ay Hapon. Yan, katulad yan. Korean o Japanese yan. Nagtutur. Ito ang embahada ng Japan. Dati dito ganito eh. Bukas ng gitna na yan. Ngayon hinarangan na. Nilagyan na ng pader din eh. Noon hanggang dun yan sa loob. Ang mga artista dito pag pumupunta, nako, parang normal na tao eh. Sa amin eh. Halos lahat yata eh. Kung buhay pa nga yung aking tawag nun, buhay pa yung ko dapat eh, yung Friendster, nako, mga sex bomb dancer pa nun eh. Sila Tito Vic and Joey, tas ng Itbulaga, Fernando Po Jr., lahat eh. Sarah Hieronimo, lahat ng mga singer ng channel ko noon eh. Ng mga magagaling pumirit tsaka sa setting. Shot tayo, shot. Cobra. So bigyan ko lang ng kaganapan itong dati kong trabahuan. 6 na taon tayo mahigit dito eh. Kaya yung pagkahapon medyo na natin na-adapt. Hindi man tayo nakarating ng Japan eh, dito tayo nagtrabaho sa Japanese Embassy, Embahada ng Japan. Kasi ito ang aming agency sa loob ng Hyatt Hotel. Dating Hyatt ay ngayon Midas na. Iba-ibang tao ang aking mga nakaharap dito eh. Senador, Lacson, lahat mga dito, mga bigatin na pagserba natin eh. Kaya hindi tayo pwedeng tatanga-tanga. Kaya nating humarap sa mga tao na medyo may katungkulan eh. Hindi naman tayo nagyayabang. Kapag tao lang din naman yan eh. Respetuhin ka naman yan. Respetuhin ka rin yan eh. Depende sa pag-approach mo sa tao eh. Papapicture pa nga ako noon eh. Yung mga namatay na senador eh. Si Trilon ba buhay pa kaya? Buhay pa yata yan eh. Daming mga senador dito. Laging kumakain dito sa Midas. Yan Tukrama. Si Fernando Po Jr. na tumakbo dito. Dito ang unang meeting di abanse niya. Kaya lahat ng artista na atin na natanaw. Ninong ko si Rudy Fernandez sumalangit daw baka ayaw niyo maniwala, baka pakita ko yung umpil ko eh, tsaka yung ko eh, yung anong tawag nito, yung sa binyag, Lorna Tolentino pa asawa nun kaso dead na eh. Na tayo, Kangkinay, di ba? Kangkinay di siyo. Yung mga natin dito, mga bigadong tao dati.
tumawid na dyan, no? Ayan na, approach ko na yan. Konnichiwa! Doko desu ka? Banat mo eh. Xerox dake? Professional mission. Naalala ko na eh. Wala na tayong mga tropahan eh. Maaga siguro nag-uwian. Wala na yung mga dating ano rito. Marami kasi dito ano eh. Fixer. Lolo naubos na. Ang fixer dito eh. Tutuwa lang ako. Yung mga Japayo dito eh. Nag-welcome natin oh. Yung binawal sila sa Japan na. Sa Pilipina. Kasi nga pinagluloko nila yung mga Hapon dun eh. Kaya minsan eh, sayang eh. Kaya rin ako nawala sa trabaho dahil nga humina yung ano eh, yung mga agency ng mga Japayuki kasi nga binawalan yung mga Pilipina na pumunta na sa Japan na na hindi nakapagtapos ng pag-aaral eh. Kumbaga ba, college level kailangan para makapunta ka sa Japan. Ganun kahigpit ngayon. Kaya yung mga umise, tawag sa mga club, umise. Yan, naghinaan. Pati yung mga agency rito na naghahawak ng mga high class na mga Japayuki. Nako, makita mo lang mga Pilipina noon eh. Napaka kala mo artistahin. Minsan pa ako yung matanggal dyan dahil na asawa na ng Hapon eh. Inaaswang ko pa. Eh wala eh, ganun talaga eh. Bata pa tayo nun eh, mapusok. Eh mapusok din yung babae, siyempre. Alangan hindi mo tuklawin, di ba? Eh kainitan pa natin, di ba? Eh tumirik ang mata sa akin. Eh di talagang ganun. Hanapin ka. Minsan eh ang babae talaga hindi mo namang masasabi na pera lang ang habol sa iyo eh. Pag na-satisfy talaga sa iyo yan, nabubulag yan, minsan siya pa magbibigay sa iyo. Ganyan ang ganyan ang likha ng malaki titi. Joke lang po. Hindi ba malaki ari ko eh. Magaling lang tayo talaga. At saka hindi naman nakukuha sa lakihan. Sa yan, sa performance yan. Yung kaya mong ipantungkod yung mo, dila mo sa nakataas yung dalawang paa niya. Pag nagawa mo yung napatungkod mo yung dalawang paa niya napalutang mo tapos dila lang ang pinantungkod mo. Magugulat sa iyo yun. Baliw na baliw sa iyo yun. Ganun ang sikreto. Eh ngayon hindi na matigas ang dila ko eh. Eh ngayon dati sobrang tigas ang dila ko eh. Joke lang oh. Ano lang yan patawa lang natin yan. Baka may maniwala. Kaya minsan hindi talaga nakukuha ang babae minsan sa bulsa. Hitik ka sa bunga. Kaya minsan talagang may nababaliw talaga. Talagang hindi mo masisi yung mga tao. Minsan talaga kahit may asawa na yan eh. Talagang kakapit na parang butiki yan eh. Kahit mali na. O, di ba? Natural yan kasi danas ko yan eh. Kaya yung mga ganyang kaso nga lang, yung mga ganyang taong kumapit sa mga asawa, hindi sinwerte sa buhay, karamihan. Marami ako nakilalang ganyan eh. Mga tropa-tropa rin natin. Kasi talagang malas yan. Gaba yan eh. Kaya ako nga, hindi nga ako pumapatol sa may asawa eh. Kahit lambing ako. Yan o. Ito naman pala ang hospital na aming pinayaman. Diyan ang hospital na yan yan na hospital ang aking mother. Naubos lahat ng aming ari-arian diyan. Kasi siyempre yan eh, private yan. Ganun kamahal namin ang aming ina nun.
2 months ako nag-alaga kami dyan, no? Ako pinakamaraming pagbabantay sa nanay ko. Yan, diyan ako sa loob niyan, ha. Lahat ng insidente dyan, eh. Napunta kami sa private kami. Siguro almost magba 1 month. Umabot na siguro ng 500,000. Kaya kami lumipat sa semi-private. Yan eh, ano yan eh, tawag nito. Wala kang kilos dyan, gagawin mo lang dyan, humiga, magbantay. Hindi mo pala alam yung kihanapnan mo dito. Lulubog ka pala. Lahat ng pundar ng ultra ko eh. Mga bahay niya, bahay na binigay niya sa amin, magkakapatid. Lahat yun na benta sapagkat siyempre hindi ko naman pinundar yun ng nanay namin para sa amin, magkakapatid. Kaya yun, mahirap talaga pag nagkasakit ka, lalo na ang magulang. Hindi mo talaga mapipigilan na hindi ibigay lahat. Kaya yun, ang nangyari, naubos kami. May computer shop ako noon, malakas, sobra. Para kaming nun eh. Kaya nga nung nawala ako sa embahada ng Japan eh, pinokus ko yung sarili ko sa embassy. Sa embassy, sa computer shop eh. Tapos Dota, natuto ako mag-Dota. Dati hindi ko trip yung mga Dota na yan. Yung mga nilalaro ko dati, puro mga tamang dati. Yan yung Genshin Impact, yung mga mission. May natuto tayong maglaro ng ganyan. Ang laro natin noon lang, mga Call of Duty, barilan. Wala eh. Kailangan nating matuto para makalaro rin tayo, makasabay tayo sa mga bata noon. Wala, doon tayo na stack up na matagal. Hindi tayo nakapag tawag na ito, na-enjoy natin masyado eh. Kumbaga ba, laro lang ng laro eh. Kaso tayo nun eh, napag-iwanan tayo hanggang nagkasakit si Mudra. Yung mga babaeng dumadating sa buhay natin na minsan lumalapit na, nagpaparamdam na, hindi natin na tinutuka. Kasi nga priority natin ang magulang natin noon eh. Hindi natin pwedeng pabayaan. Kaya yun, nasa tabi lang ako ng aking ina hanggang siya pumanaw. Kami nagkahiwalay magkakapatid. Yun, napunta ako sa kung saan palipat-lipat na ako ng tirahan. Kaya ngayon, nandito ako ngayon sa Parañaque nakatira. Dati, Parañaque pa rin ako dati. Baclaran. Kaya ngayon, napunta ako dito sa yung mga tropa natin sa Baclaran, mga kumpare natin dyan. May mga kilala tayo dyan eh. Kaso, dito sa aking sarili ko lang ang kakampi ko. Wala tayong at ang Panginoon Diyos na lang ang aking sinasandalan sa buhay. At tayo ito lang, binabahagi ko lang yung mga nangyayari noon sa ating sitwasyon noon. Kaya ito, patuloy lang tayo sa buhay. Lagi na lang tayo manalangin sa Panginoon at magbigay pugay sa Kanya, maniwala na may darating din na tunay na ligaya at saya sa buhay natin. Hindi natin kailangan na ipilit na lang yung sarili natin sa hindi na umuukol. Kasi yung mga bagay na akala natin napupunta lang pala tayo sa maling akala, diba? Natin tatanggap lang na pinantanggapin kasi yung sakit lilipas lang din yan eh. Pero yung gaba talaga, yun ang matinding consequence sa buhay. Hindi natin alam
Lahat kasi ng bagay hindi naman biglaan dumarating yan. Dinodokumento yan eh. Kung hindi man nangyari sa anggaba, sa magulang, pwede sa anak mapasa. Ganun lang yun. Okay, sir. Pare. Ano na tayo? Vlog. Mga tropa natin dito sa Pasay Alam mo naman tayo dito. Friendly, kapitbahay. Mga nakakiti. At maraming anas sa buhay ang mga taong malihim. Diba? Kaya ika nga sabi ko sa inyo, yung gaba, nakadokumento sa taas yan. Hindi mo alam ang tawag na yung biglaan. Minsan diba sabi ko nga, hindi man napunta sa magulang, napunta sa anak ang gaba, diba? At patuloy natin na gagawin yung kamalian sa buhay. Talagang hindi pa talaga tumatama ang matinding dilubyo sa buhay. Kasi sa totoo lang lahat tayo may mga anas sa buhay at kalukuhan, katarantaduhan, diba? Ako naniniwala ako sa gaba kasi danas ko na yan Kaya tayo palagi lang magpakabuti. Lagi tayong magbigay galang sa kapwa. Respetuhin lalo na babae. Hindi natin kailangan babuyin sila. At porkit na baliw sa atin yung tao, babasusin at wala ka ng respeto, di ba? Traffic grabe. Ganun talaga pagka napasokan ka ng sa buhay, demonyo, di ba? Yung mahina yung pananampalataya mo sa Panginoon. Talagang minsan talagang ito-tolerate pang kamalian. Kaya maigi na lang na may alaman tayo o totoo man o hindi. Manahimik na lang tayo. Dahil buhay nila yan buhay naman natin to. Minsan talaga tamang hinala ang tao. Minsan ayaw din tumanggap ng pagkakamali. Ganun talaga, diba? Daming tao, grabe sobra Dito ako dati palagi uuwi. Buti na lang walking Sanay tayo sa lakad-lakad Sanay tayo sa hirap Yung sarap naman darating at darating yan. Ano na tayo dyan Kumbaga ba nung panahon na paldo tayo sagad-sagad tayo sa sarap Kumbaga ba hindi lang natin na ginawang maayos ang buhay natin diba? Masarap puro ano lang puro kalokohan lang puro tira rito, tira doon. Diba? Wala yun, bata pa tayo nun At saka wala na tayong hiwalay na tayo ng panahon na yun. Siyempre, alangan hindi mo hanap-hanapin ng isang bagay na hinahanap ng isang katawan lupa, di ba? Yung iba nga dyan di ba? Araw-araw Yung kapag ba, adik na sa ano hindi na tawag niya ito
Hindi na mabuhay pag walang ano eh. Baon eh, di ba? Labas-pasok, di ba? Alam niyo na 'yon, di ba? Kaya talagang totoo yan eh. Minsan eh, sarap naman, shawarma. Ito oh. Paborito ko yan eh. Sa mga paborito natin yan. Ano na pala dito, may butik na, no? Ayos din ha. Di ba? Habang nagbablog tayo, pinapakita natin ang mga kaganapan dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard hanggang Baclaran. Hohoy! Diba? Imbis na mag-LRT ako, napunta ako tuloy, mag-jeep siguro ako nito. Pauwi ng ang sarap ng buhay dati talaga. Nung marami ka pang pera. Kaya minsan eh hindi ako nagsisisi. Ba't ako magsisisi eh, dahil yun eh, kung ba kagustuhan mo yun eh. Yung magsisisi ka eh, sa ginawa mong kamalian na pinilit mong gawing tama, yun ang dapat mong pagsisihan. Pero yung naging masaya ka na wala kang sinaktan at wala kang inagrabyado, diba, niloko, ay talagang yan, ang balik niya na 10 beses sa iyong ligaya at saya. Diba? Kaya ako eh, wala naman tayong niloko na babae, tayo pang niloloko eh. At saka yung mga kalokohan ko nun eh, puro lang yun sa mga inuman session lang yun, kaya sa mga patawa, mga kalokohan lang na typical lang na pero yung kabastusan, mangbastos ng babae, hindi natin ginawa yan. Alam ng Panginoon Diyos yan. Hindi tayo bastos at hindi tayo manyakis. Kaya minsan ay napapaisip na lang tayo sa mga salitang binibitawan ng tao eh. Hindi natin na akala nila okay lang yung magsalita ng mga ganung salita. Eh, kailangan mo na lang intindihin, palawakin mo na lang isip mo. At ang ganda ng mga polo shirt dito so hindi ko pang pagka-check. Yung check ng Nike niya parang yatang the backpack eh. Kuya Jay si Jericho Rosales makapag nga mamaya na yata yung kay kay Ann Curtis at kay Jericho. Tayo sa Viva Max mamaya. Yan yung mga Viva Max na yan di ba? Yung mga pautog. Kaya talaga ang buhay maging tapat lang tayo sa ginagawa natin. Maging masaya na lang tayo. Tulad ito, nag-vlog tayo. At bigay na lang natin yung buhay natin sa Panginoon. Yung mga kalokohan natin para mabawasan natin ang kamalian natin. Awa ng Diyos tayo nabigyan pa tayo ng trabaho ulit eh. Tayo bili pa rin ang ating mga nais gusto sa buhay, diba? Yun na lang, masaya na ako dun kaysa matapat tayo sa lagi na lang sa tao na puro hanas sa buhay, kundi kakwartahan ka, lulukuhin ka. Tapos mayroon pang talagang itong huli talaga natin matinding akala natin ay talagang sabi ko sa sarili ko, ito na siguro ang huli kong
iibigin. Yun pala eh. May mga hanas din pala sa buhay. Diba? Na-stack up pa tayo ng taon. Wala talaga, ganun talaga ang ano eh, ang buhay. Kung hindi ka susugal, hindi ka magiging patient, eh wala talaga. Tsaka malayo ang agwat namin ng edad nito, kaso kaya iniintindi ko lahat ng sitwasyon. Kaso eh, hindi natin alam na may mga tanatago pala to. Matagal na natin alam yan eh. Pero binabaliwala lang natin. Hindi man natin na kukutuban pa lang natin ng araw. Siyempre, tayo pa. Kaya nga tayo binigyan ng pakiramdam at damdaman. Diba? Pinantay lang natin na baka magbago pa, magkaroon to ng paggising sa isip at puso't damdamin. Diba? Kasi siyempre medyo nag-i-enjoy pa sa buhay. Kaso talagang wala eh. Yun pala ganun. Ganun na lang, baka maano pa tayo, mabukayo pa yung mga sasabihin natin. Sabihin paulit-ulit na lang niya. Ito sa vlog ay binabanggit. Ano lang yan, kumbaga ba, kaya ako lang nasasabi yan. Minsan ay binibigyan lang natin ng awareness yung mga tao na umiibig ng sobra at nagiging patient, magiging iniintindi, nag-iintindi. Yung sobrang pag-iintindi mo, diba? Ganun ang mangyayari sa buhay, diba? Naiintindihan na natin lahat yan eh. Diba sinabi ko nga sa inyo, ang pag-ibig talaga nakakabulag. Minsan talaga ano yan eh, gawa ng isang pag-ibig na wagas, talagang na humaling, paibig, diba? Minsan ay gawa talaga ng ano yan, isang mahika nanggaling sa gayuma. Kaya tayo ay maging aware lang lagi. Kasi ang mga tao, hindi natin alam yan eh, totoo o ano, mapag tapat at kumbaga ba parehas. Isa talaga yan, nangyayari yan. Kaya ako pa malakas ang pakiramdam ko. Ano ko, pag inaaral kita, hindi pwedeng hindi ko malalaman ng ano, galawan. Eh minsan talaga eh, magkakaroon talaga ng ano yan eh, pagkukunaybans. Pag para lang hindi malabas ang katotohanan, minsan talaga gumagawa talaga ng tao ng ano, paraan para mapaniwala ang isang nilalang, diba? Kahit lang sa dokumento lang eh, kayang-kayang pikiin eh. Pwede mong palitan ng pangalan mo eh. Pwede mong ilagay na single ka. Pwede mong
ilagay ang ibang pangalan. Kung bobo ka sa dokumento kung hindi mo magbabase lagi, lahat pwedeng doktorin. Kahit na pagkatao mo, kaya mong doktorin sa taong gusto mo eh. Sasabihin mo dalaga ka pero hindi ka naman dalaga, di ba? Sasabihin mo binata ka pero hindi ka binata, di ba? Lahat ng bagay kayang dayain, kayang imanupula. Kung hindi ka magiging mapagmatsyag at hindi ka mapagpanuri, talagang makikengkoy ka. Sa bandang huli, ikaw iiyak-iyak na naisahan ka, di ba? At ito lang, papasalamat tayo palagi eh. Minsan tayo nagbibigay lamang tayo ng sa mga ating mga tao na nanonood. Maging aware tayo, lalo na pagdating sa mga bagay na dokumento. Kayang gawin yan. Falsification of documents. Diba? Huli ka, balbon, diba? Yun lang yan eh. Minsan talaga nagbubulag-bulagan na lang tayo dahil sa, alam mo na, sa pera, sa kabaliwan, na sobra tayong nagnanais at nagmamahal ng maling tao, di ba? Pero para sa atin ay tama. Ganun talaga ang buhay. Minsan ay ang ibinibigay pa ay galing din doon sa taong kanyang minamahal din, di ba? Kumbaga ba, yung gastos binigay na sa'yo, ibibigay mo pa rin doon sa isa, di ba? Yung pinanggagastos sa'yo galing din sa asawa o kaya sa sa kabit, di ba? Ang tao ngayon gamitan. Hindi mo para-paraan para guminhawa ang buhay. Lahat ng paraan mapabuti lang yung sarili. Kung tutusin talaga, ay nako, nandito na tayo sa ating dambana, sa mahal na ina. Hanggang dito na lang sa mga nasabi ko, at mga ito ay lang konting aral at lang sa atin. At lagi natin tatandaan ang Panginoon Diyos pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Ang mga nangyari sa buhay-buhay at sa buhay ko, sa dami ng dinaanan natin sa buhay, pinapasa Diyos ko na lang lahat. At lahat naman yan may mga kanya-kanyang gaba sa buhay yan. Kaya sinabi ko nga, dinodokumento lang lahat yan, na akala nyo na ikakahiling nyo sa tao na siya ang gabaan, ay na para sa inyo tama ang inyong ginagawa. Basta dito lang ako naniniwala sa kanya at sa mahal na ina. Kasi ang iba kasi o kani ang sinasamba, di ba? Hindi tayo nananumbat, hindi tayo nagninumbat at ang tawag ito nag-aano sa tao. Basta dito na ang ulit ako'y malapit na sa pintuan ng dambana ng mahal na inang Saklolo. Kaganapan pala 34 minutes na tayo mula doon sa aking tinatrabahuhan hanggang dito sa simbahan. Magtitirik muna tayo tapos nito at maghihingi ng kahilingan. Maraming salamat po, mahal na ina, mahal na pong Nazarena, maangil sa langit, universe, spirit guide at ang mga ancestor ko. Ang mga nangyayaring ito, kaganapan sa buhay natin ay isa lamang itong pagsubok sa buhay natin. Maraming salamat sa lahat ng pinapakita at pinaparamdam niyo sa akin. Kayo na kong bahala sa akin at sa aking tinutuluyan
Ako inyong laging protektahan at bigyan lagi ng maayos na kapayapaan at katahimikan. At lahat ng mga bagay na masama ay hindi tayo pasukin sa ating tinutuluyan at maging payapa lagi at tahimik. In Jesus' name, maraming salamat po, Panginoon. Glory to God. Maraming salamat po. Anghel sa langit. Naway ako yan ng gabayan palagi at protektahan. At ibalik lahat ng mga nais nilang gawin at masama sa ating buhay. Maraming salamat po ulit at magandang gabi at magandang hapon at magandang umaga sa inyong lahat. Glory to God. Namaste. Hi.